ika-39 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita na may kausap si Elder Yang sa cellphone na sinasabi niya na ibig mong sabihin nawawala si Haji ngayon. Ang kausap niya pala ay si Miss Sera na sinasabi sa kanya na oho. Nalaman ko ito mula sa salaysay ng ina ni Haji na umuwi matapos ang ilang araw. Na sinabi ni Elder Yang na bakit daw huli ang ulat. Siguro hindi daw ba siya nakausap ni Haji sa mga araw na yon. Natumugon si Miss Sera na binanggit niya na nasira ang telepono ni Haji at ipinapaayos niya ito bago siya nawala ng komunikasyon. At inakala niya na yon ang dahilan kung bakit hindi ito sumasagot. Sinabi pa niya habang makikita ang kakahuyan na natanggap ng mga pulis ang ulat ng ina ni Haji at sinusubaybayan nila ang lokasyon ng telepono. Nahumantong sa kanilang pagkakatuklas ng mga kakaibang bagay sa lugar kung saan namatay ang baterya ng telepono. Na sinabi ni Elder Yang sa kanya na tinutukoy mo ba ang mga bangkay na nakabaon at ang mga bakas ng labanan. Natumugon si Miss Sera na sinabi nito na oho. Sinasabi nila na sinundan ni Haji ang isang matandang lalaki na tinatawag na Lee Jiang-hee papunta sa lugar na ito bago nawala ang komunikasyon sa iba. Na makikita ang muka ni Elder Yang na sinabi nito na at sino daw naman ang matandang lalaki na tinatawag na Lee Jiang-hee. Natumugon sa kanya si Miss Sera na sinabi nito na isa siya sa residente ng nursing home. Pero ang impormasyong nakatala sa kanyang mga dokumento ay lahat peki. At makikita ang isang gusali na sinabi pa ni Miss Sera na habang nasa bukirin si Haji, may mga pagbisita mula sa mga kakaibang banyaga. Na napasabi si Elder Yang na kakaibang mga banyaga. Habang papaupo si Elder Yang ay nagulat ito sa sinabi pa ni Miss Sera sa kanya na walang bakas ng mga ito sa CCTV at tanging ang alaala ng mga staff ng nursing home ang natira. Makikita ang muka ni Miss Sera na sinabi sa kanya ni Elder Yang na baka mga murim-in sila. Natumugon ito na yon din ang iniisip ko. Na sinabing muli sa kanya ni Elder Yang na dumating sila matapos si Lee Jiang-hee na nagkataong isang eksperto na namumuhay ng lihim. Na sinabi sa kanya ni Miss Sera na hindi ba't iyon ang pinakamakatuwirang hula. Na makikita si Elder Yang na seryosong nag-iisip. At napapikit na sinabi kay Miss Sera na siguro nga. Sinabi pa niya na kaya maaaring nadamay si Haji sa mga labanan ng mga eksperto dahil sa isang napakakakaibang aksidente. Na sinabi pa nito habang makikitang hawak niya ang baston na kung totoo ang haka ng pinuno ng Milyang Clan. Na malungkot na sinabi sa kanya ni Miss Sera na tama. Malamang daw ay patay na si Haji. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Gumoon Ryoong na sinasabi nito na gusto mo bang mamatay. Na humawak sa pisngi na sinabi sa kanya ni Kang Haji na ano. Makikita ang dalawa na sinabi sa kanya ni Gumoon Ryoong na sabi ko na ang pagsasanay ng paghinga para palabasin ang puwersa ay iba sa pag-ipon ng ki. Dagdag pa niya na damdamin mo ang ritmo at ang tempo. Na napahawak sa ulo na sinabi sa kanya ni Kang Haji na hindi ko eksaktong nauunawaan ang sinasabi mo. Na sinabi sa kanya ni Gumoon Ryoong na nakakainis kang bata ka. Ipinakita sa kanya ni Gumoon Ryoong na sinabi nito na kasalukuyan kang nagsasanay ng paghinga para mag-ipon ng ki dito. Makikita ang bahay na sinabi pa niya na gayon paman, ang ginagawa mo ngayon ay hindi para mag-ipon ng ki kundi para gamitin ito. Sa ibang salita, para maglabas ng puwersa. Bakit ka nagbubuga ng hangin na parang walang alam sa mga pangunahing bagay na ito? Baka gusto mong mag-ipon ng ki sa iyong ki center at ubusin lahat ng ki sa iyong katawan at mamatay. Sinabi pa niya na ngayon. Subukan mo ulit sa horse stance. Huminga ng iba mula sa alam mo na parang may enerhiya na lumalabas mula sa iyong ki center. At tumugon si Kang Haji na okay. Na makikita si Kang Haji na sinasabi sa isip na huminga ng iba mula sa alam ko. Na parang may enerhiya na lumalabas mula sa aking ki center. Na makikita ang kanyang kamay ay naglabas ng enerhiya. Na nagulat ito na kanyang tiningnan. Na mabilis na tumingin kay Gumoon Ryoong na sinabi nito na nakita mo yon. Gumagana. Nararamdaman ko ang enerhiya. Natumugon sa kanya si Gumoon Ryoong na sinabi nito na wala namang malaking bagay, bakit ang dami daw niyang kalituhan. Na sinabi pa niya na kahit paano, ganito talaga ang dapat gawin. Kaya subukan mo ulit. Natumugon si Kang Haji na okay nakuha ko. Makikita ang muka ni Kang Haji na nakatingin sa kanyang ginagawa na sinasabi sa isip na gumagana. Nararamdaman ko itong tinatawag na ki. Dagdag pa niya na hindi ko talaga maunawaan ang konsepto nito kahit gaano pa man ako magbasa tungkol dito. Pero hindi daw niya akalaing ganito pala kasimple ang pakiramdam nito.
Natumingin siya kay Gumon Ryoong na sinabi pa niya sa isip na alam kong tama ang desisyon kung sundan ang mister na ito. Na makikita si Gumon Ryoong. Pagkatapos ay naiisip ni Kang Hae-ji noong araw na sinundan niya ito. Natumingin sa kanya si Gumon Ryoong ng seryoso. Na ikinagulat niya. Na sinabi sa kanya ni Gumon Ryoong na may narinig ka bang anuman mula sa matandang iyon. Na natatakot na sinabi ni Kang Hae-ji na pautal-utal na siya daw ay. Na tiningnan siya ni Gumon Ryoong ng seryoso. Na makikita ang mukha ni Kang Hae-ji na sinabi sa kanya sige, okay lang. Na sinabi pa nito habang papaalis na mukhang isa lang siya na nadamay sa lahat ng ito. Balik na tayo. Na sinabi sa kanya ng babae na boss. Ayos lang ba yon? Nakita tayo ng batang iyon. Na tumugon sa kanya si Gumon Ryoong na wala naman daw siyang pakialam doon. Dahil wala nang natirang dapat gawin sa bansang ito, aalis tayo ng ganito. Na pinagmamasdan ni Kang Hae-ji ang mga ito mula sa itaas. Na napahinga ng malalim na sinabi niya sa isip habang makikita ang mukha niya na aalis na lang daw ba sila ng ganon. At papaalis na siya na nakatingin sa mga ito na sinabi pa niya sa isip na hindi ito ang oras para tumayo lang daw siya rito. Dapat magmadali na akong tumakbo. At nagulat siya. Na napasabi na ano daw ito. Bakit daw ang isang paa niya ay ayaw humakbang? Na makikita ang mukha niya na napasabi na ano daw ito. Na makikita ang labanan ni Gumon Ryoong at ng matanda na sinabi pa niya sa isip na bakit hindi ko maalis ang mga larawang iyon sa aking isipan. Bakit nga ba daw? At biglang napalingon si Gumon Ryoong nang sabihin niya na sandali lang daw. Na mabilis na tumatakbo si Kang Hae-ji na sinsabi pa nito na hintay lang. May sasabihin ako. Na napsabi ang lalaking may salamin na ano daw ba yung batang iyon. Bakit siya tumatakbo palapit sa atin kahit pinakawalan na natin siya? At nang makalapit na si Kang Hae-ji, ay napatungo ito sa pagod na pinagmamasdan ni Gumon Ryoong na nagtataka. Na sinabi nito kay Kang Hae-ji na ikaw. Na sinabi ni Kang Hae-ji sa kanya na alam ko ang tungkol doon. Na sinigaw niyang sinabi na alam ko kung nasaan ang hinahanap ninyo. Na tiningnan siya ng seryoso ni Gumon Ryoong. Na kumuha ng sigarilyo na nagtanong sa kanya na sinabi nito na alam mo ba kung ano ang hinahanap ko? Na tumugon si Kang Hae-ji na oo. Narinig ko ito mula sa matandang iyon kanina. Sinabi sa kanya ni Gumon Ryoong na ganun ba? Sige, sabihin mo. Na tumugon si Kang Hae-ji na meron daw siyang kondisyon. Na ikinagulat ni Gumon Ryoong sa kanyang narinig. Na sinabi pa ni Kang Hae-ji sa kanya na nakatikom ang kamo na turuan daw niya siya ng martial arts. Na napatingin sa kanya ang mga ito na walang masabi. At pagkatapos ay napangiti sa kanya si Gumon Ryoong na sinabi nito na ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Na makikita ang mata niya na sinabi ni Kang Hae-ji na oo. Hindi daw ba't silang ang mga Black Forest Defense? Na inilapit ang muka ni Gumon Ryoong kay Kang Hae-ji na tinitigan siya nito. Na sinabi sa kanya na talaga bang isa kang murimin. Na makikita ang muka niya na tumugon ito na oo. Bakit? Na sinabi sa kanya ni Gumon Ryoong na dahil walang magiging. Na makikita ang muka niya na nakalapit kay Kang Hae-ji na sinabi pa niya na walang sinuman. Sa mga Murim-ins ang mag-akalang makakaligtas pagkatapos makatagpo sa Black Forest Defense. Na ikinagulat ni Kang Hae-ji sa kanyang narinig. Na napasabi sa kanyang isip na ano daw itong pakiramdam na ito. Na makikita ang kanyang mata na sinabi pa na tinitingnan ko lang siya. Pero parang hindi na ako makahinga. At ang buong katawan ko parang napaparalisa. Na maiyak-iyak na siya na sinabi pa sa isip na buwisit dapat daw siguro ay hindi na niya siya hinabol. At pagkatapos ay makikitang nakangiwi ang kanyang bibig. Na makikita ang mata ni Gumon Ryoong na sinabi sa kanya ni Kang Hae-ji na natatakot na pero. Hindi mo malalaman kung nasaan ang hinahanap mo. Na tumingin ng seryoso si Gumon Ryoong sa kanya. Na makikita si Kang Hae-ji na natatakot na nakatingin sa kanya. Na kumuha ng sigarilyo na sinabi sa kanya nito na ang lakas ng loob mo. Sige, sabihin mo ang alam mo. Kung tama ang impormasyong iyan, tuturuan kita ng ilang araw. Na napatingin sa kanya ito nang sabihin ni Kang Hae-ji na imbes na ilang araw lang. Na sinabi pa niya na 10 araw ang minimum. Paano kung ganoon ang usapan natin? Na naiinis na nakatingin sa kanya si Gumon Ryoong. Na sinabi nito na okay sige, ayos lang, sabihin mo na. Makikita ang mukha ni Gumon Ryoong na sinabi ni Kang Hae-ji sa kanya na ang bagay na hinahanap daw nila ay nasa libingan ng Immortal Demon Supreme.
Natumingin sa kanya si Gumuon Ryong na pinagtatakahan ni Kang Haji. Na sinabi sa kanya nito na paano namin malalaman na totoo yan. Natumugon na sinabi sa kanya ni Kang Haji habang makikita ang dalawang kasama ni Gumuon Ryong na nakatingin sa kanya na. Sigurado daw siyang totoo iyon. At yung matandang iyon daw ay muntik na akong patayin pagkatapos niyang sabihin iyon. Natumingin sa gilid si Gumuon Ryong na sinabi nito na Julia. Natumugon ito na bakit, boss? Na lumapit si Gumuon Ryong na may sinabi kay Julia na pinagtatakahan ni Kang Haji. Na sinabi kay Kang Haji na ikaw, sasama ka sa akin hanggat hindi pa namin napatutunayang totoo ito. Makikita ang mga kahoy na sinabi ni Kang Haji na kung ganoon, tuturuan mo rin ba ako ng martial arts? Natumugon sa kanya si Gumuon Ryong na oho. Dahil may dahilan na akong manatili sa bansang ito, dahil sa'yo, tuturuan kita ng kaunti sa ngayon. Na sinabi pa sa kanya ni Gumuon Ryong na ikinagulat niya na pero, kukumpiskahin ko ang cellphone mo. Walang pakikipag-ugnayan sa labas. Nakinuha ang cellphone na sinabi niya na sandali lang. Magpapadala lang ako ng mensahe kay mama at sa kaibigan kong sumama sa akin dito. Natumingin sa kanya si Gumuon Ryong nang sabihin niya na tama. Pero ano daw ba ang dapat kong itawag sa iyo mula ngayon? Nahumawak sa ulo na sinabi pa niya na medyo kakaiba kung tatawagin pa rin kitang Mr. Pero tawagin ka ng Master o Teacher ay medyo. Nang sabihin sa kanya ni Gumuon Ryong na tawagin mo akong boss. Na sinabi pa sa kanya nito na kung gusto mong sabihin, ganoon yon. At balik sa kasalukuyan na lumingon si Kang Haji sa kanyang likod na sinabi sa isip na pero. Hindi ba medyo nakakatawa kung tatawagin ko siyang boss? Makikita sila mula sa itaas ng bahay nang sabihin ni Sofia na ang boss pa rin ba ang nagtuturo sa batang iyon. Natumugon si Julia na oho. Ganoon na sila mula umaga. Na sinabi pa niya na alam mong matindi ang pagiging matigas ang ulo niya kapag nakikita mong ganyan ang mga ginagawa niya. Kahit na nagbitaw siya ng pangako, mas mabuti pang tapusin na lang ang batang iyon kung sobrang nangungulit na siya. Na makikita ang dalawa sa ibaba. Na sinabi sa kanya ni Sofia na ganoon ba ang tingin mo? Na sinabi pa niya habang makikita si Gumuon Ryong na hindi mo ba napapansin na parang muling nagkaroon si boss ng sigla matapos ng mahabang panahon. Nang biglang napatingin ang dalawa nang may nagsalita na boss. Na ibinigay ni Sofia ang tablet kay Gumuon Ryong habang si Kang Haji ay patuloy na nag-ensayo. Na sinabi ni Sofia na na-research at inayos ko na ang mga impormasyong nabanggit mo pati na rin ang mga taong may kinalaman doon. Hawak ang tablet ni Gumuon Ryong ay sinabi pa sa kanya ni Sofia na mukhang totoo ang impormasyon ng bata. Sinabi pa ni Gumuon Ryong na ito daw ay nakakatawa. Sinong mag-akala daw na makukuha natin ang impormasyong matagal na nating hinahanap ng ganito kadali pagkatapos ng lahat ng gulong ito? Dagdag pa niya na pero, ano ito? Na sinabi ni Sofia sa kanya na sa bagay na yon, hindi ko alam kung nagkataon lang. Na sinabi ni Gumuon Ryong na nakatingin sa tablet na pero mukhang may isang grupo na naglalayon at gumagalaw patungo sa parehong layunin natin. At dito na po nagtatapos ang 39 na kabanata. Ika-40 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay ni Lee Si-won na sinasabi nito na 10 tao. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na oo. Sinabi ng Martial Arts Alliance na yon ang pinakamataas na bilang ng mga miyembrong kaya nilang masigurado ang kaligtasan. Dagdag pa niya na abutin ng 2 araw at 1 gabi ang biyahe. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi nito na naiintindihan ko. Kukontakin ko ang Shinyop clan at sasabihan silang magtipon ng 10 miyembro. Na napalingon sila nang sabihin ni Jenny na 8 ang ibig mong sabihin. Na sinabi pa nito habang nakakrus ang kamay sa kanyang katawan na bakit pupunta ang pinuno ng Sanwoo clan nang mag-isa nang walang kasama. Sinabi ni Lee Si-won habang papalapit si Jenny na ang Martial Arts Alliance daw ang magiging gabay sa biyahe na ito. Kaya hindi ko talaga kailangan ng kasamang tagapaglingkod. Na sinabi sa kanya ni Jenny na sasama ako bilang kasamahan. Kaya sabihin mo sa Shinhyup clan na 8 lang ang dapat nilang kunin. Na tinanong pa niya si Elder Yang na kung okay lang daw ba sa kanya ito. Na tumingin sa kanya si Elder Yang na sinabi nito sa kanya na Genie, sa tingin ko kailangan mo munang kumbinsihin ang iba bago kami. Na ikinalaki ng mata nito sa kanyang narinig. Na sinabi ng may tatoo sa muka sa kanya na nasiraan ka na ba ng bait. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang pupuntahan natin?
Natumugon na sinabi sa kanya ni Jenny na ibig mo bang sabihin na dapat nating hayaan ang pinuno ng clan na pumunta mag-isa sa mga teritoryo ng Martial Arts Alliance? Na sinabi sa kanya ng lalaking may totoo na hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gil Lamhyong, pigilan mo siya. Sa ngayon, siya ay. Na nakapikit na tumugon si Elder Yang na sinabi nito na sinubukan ko na rin siyang pigilan pero napakahirap. Sinabi pa niya na ikinalaki ng mata nito na saka, ang Martial Arts Alliance ay nagsabi na sila ang magiging responsable para sa kaligtasan sa pagkakataong ito kaya sa tingin ko ay magiging ayos lang kung sasamahan niya siya. Natumingin lang ang lalaking may tatoo sa muka kay Elder Yang na nakasimangot. Nabiglang umupo sa gilid nito na sinasabi na ngayon na iniisip ko, sinasabi mo sa akin na sundan ko siya, tama? Na kung ganoon, dapat daw ay sinabi niya na sana. Sige, ayos lang. Sasama rin daw siya, okay lang naman daw iyon, hindi daw ba? Na sinabi sa kanya ni Gyobum na, Hail. Ang kondisyon para maimbitahan dito ay para sa mga edad na 30 pababa. Na napahawak sa muka si Hail, wow, buwisit. Na sinabi pa niya na hindi daw ito maaring mangyari, kailangan daw niyang makasama. Na sinabi sa kanya ni Jenny na tigilan mo na ang pag-aalala tungkol dito. Na sinabi pa niya na napatingin si Lee Si-won at si Hail na nagsasalita ka na parang pupunta ako sa isang lugar na hindi ko dapat tapakan. Pero kung ganoon kadelikado ang lugar, hindi ba dapat pinigilan mo muna ang pinuno ng clan? Na sinabi sa kanya ni Hail na hindi, pero iba ang kaso mo kaysa sa pinuno ng clan. Natumugon si Jenny sa kanya na sinabi nito na dahil ba mahina ako. Na sinabi sa kanya ni Jenny na huwag mo akong maliitin, ako ang apo ng pinakamalakas na pangalawang pinuno. Hanggang kailan mo sa tingin ako mamumuhay sa ilalim ng iyong proteksyon? Na nagulat si Hail sa kanyang narinig na walang masabi. At lumipat ang eksena kung saan yumuko si Lee Si-won na sinabi nito na sige, aalis na kami. Na yumuko ang tatlo na isinuntok ang kamao sa palad na sinabi na mag-ingat ka at bumalik ng ligtas. Na makikita na umalis na ang bus. Na nakatingin lang si Hail dito. At pagkatapos ay napatingin ito sa kanyang balikat ng hawakan ni Elder Yang ito na sinasabi na huwag kang mag-alala ng sobra. Magiging maayos ang lahat. Natumugon ito na makikita ang tatlo na sinabi niya na hindi ako nag-aalala para sa kanya. Na nakatingalang tumingin sa gilid na sinabi na ito lang daw ay medyo malungkot kasi siya daw ay parang biglang lumaki. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang mga cellphone. Na nilalagay sa maliit na basket. Na sinasabi sa kanila na ibabalik daw nila ang cellphone sa biyahe pauwi. Na sinabi pa sa kanila ng nakaitim na tao na abutin daw ng mga 3 oras para makarating sa destinasyon. Dagdag pa niya na pagkatapos, kailangan nating maglakad ng higit sa 10 kilometro sa mga daanan sa bundok, kaya't mangyaring isaisip daw nila yon. Na napalingon si Lee Si-won at Jenny nang may magsalita na hello ate. Na ito pala ay si Jipyong na nakatingin kay Jenny na sinasabi na hindi ko akalaing magkikita-kita tayo dito. Sinabi pa niya na kung gusto daw ba niya ng merienda. Na mabilis na kinuha ni Jenny ang snack at sinabi nito na hindi ako masaya na makita ka. Na lumapit si Choa na sinabi nito na ikaw ba si Miss Kwon Jenny? Isa sa mga bagong 4 na bayani ng Sanwoo Clan. Na nanlaki ang mata ni Jenny sa kanyang narinig na nagtataka. Natumugon si Jenny na tumingin na sinabi na ako nga. Pero sino ka? Natumugon ito na sinabi kay Jenny na oh may. Oh may. Anong gagawin ko? Alam kong tama ang desisyon kong pumunta rito. Iniisip ko na makikita ko ang isang figura na narinig ko lang sa mga kwento. Na sinabi pa nito na sandali. Pwede bang umupo ako sa tabi mo sa biyahe na ito? Na napasabi si Jenny na ha? Sino ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na umupo sa tabi ko? Na nakatingin ang dalawa sa kanila na sina Lee Si-won at Jipyong na sinabi ni Lee Si-won na mukhang hindi man lang kinakabahan si Miss Choa sa pagpunta sa impermanent prison. Na sinabi naman ni Jepyong habang masayang tumatawa na siya daw ang uri ng tao na hindi makapag-isip ng iba kapag may nakita siyang gusto. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na siya daw ay mukhang relax din na tumugon ito sa kanya na sinabi na syempre. Well, kung talagang napakadelikado, bakit kami inanyayahan ng Alliance Chief ng ganito? Na napatingin sa kanyang gilid na sinabi pa ni Jipyong na well. Syempre. Hindi lahat daw ay mukhang katulad niya o ni Choa. Na makikita ang isang tao.
Na nakakrus ang kamay sa katawan na ito ay nagmula sa Clearstream School na si Seo Gunwoo, at ang isa namang ito ay nagmula sa Yeongnam School Lee Jonyoung, at ang babaeng ito ay nagmula sa Thousand Flower Hill na si Kim Eunjae. At ang isang ito ay nagmula sa Cold Forest School Shin Woo-jik. At ito naman ay nagmula sa Taeger Sect na Ha Dong-chul. At ito naman ay nagmula sa Deep Learning Society na si Kim Jae-ho na nakatingin si Lee Si-won dito. Na ito rin ay nakatingin sa kanya. Na sinabi sa kanya ni Ji Pyong na pero ito ay isang magandang pagkakataon para matuto pa tungkol sa kanila. Dahil lahat sila ay ang mga inaasahang tagapagmana ng Murim. At napatingala sa bintana si Shin Woo-jik at nakita niya ang isang drone na sumusunod sa kanila. Na makikita na seryoso itong nakatingin dito. At lumipat ang eksena kung saan sinabi ni Chief Lee kay Chief Alliance na umalis na sila ayon sa schedule. Natumugon ito na hindi ko pa rin nararamdaman ang lubos na ginhawa tungkol dito. Makikita ang gusali na sinabi sa kanya ni Chief Lee na huwag ka masyadong mag-alala tungkol dito. Kapag nakumpirma na nila ang katotohanan, tatahimik din sila. Natumugon ang leader ng alyansa na hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Humawak sa kanyang balbas na sinabi pa nito na sa biglaang mga chismis tungkol kay Kang Sung at sa mga kabataang bigla na lang nagprotesta, parang hindi natural ang lahat ng ito. Makikita ang ilog na sinabi sa kanya ni Chief Lee na ang ibig mo bang sabihin mayroong nagplano sa likod ng insidenteng ito. Natumugon ang leader ng alyansa na ang sinasabi ko lang ay parang ganon nga. Natural lang na mas lalong magduda habang tumatagal ka sa Murim. Sinabi pa ng leader ng alyansa ng seryoso na umaasa lang ako na matapos ang lahat ng ito ng maayos at walang problema. Para gumaan na daw ang kanyang loob. Dagdag pa nito na mapagkakatiwalaan daw ba ang taong iyon. Lumipat ang eksena kung saan may nakita ang taong ito. Nakita pala niya sa side mirror ang sasakyan ng pulis na humahabol sa kanila. Na ito ay napasabi na ano daw ang problema. Nagtataka lang daw siya. Kung kailan daw napakalapit na nila sa destinasyon. Na makikita na mabilis na inovertekan ang bus sa unahan nito na mabilis na huminto ang bus. Na nagulat sila na napasabi si Ji Pyong kung ano daw ang nangyayari. Na napasabi ang driver ng bus na ano daw ang problema. Na lumapit ang isang pulis na sinabi nito na pwedeng bumaba muna kayo sa sasakyan ng sandali. Na napasabi ang nagmamaneho ng bus na ang ibig daw niyang sabihin ay dapat nilang ipaliwanag kung ano ang nangyayari muna. Na mabilis siyang tinutukan ng baril sa sentido. Na ikinagulat nilang nasa loob ng bus. Habang nakatutok ang baril nito ay sinabi sa kanila na kung inutusan kitang bumaba, sundin mo ang sinabi ko. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata.